Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa You channel. Andito na naman po ako nagbabalik. Nag-iisa po ninyong nagmamagandang ka-digital recads upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po sa mga balita, chismis sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, maaari lamang na pindutin ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba. Para maging updated po kayo sa mga chika natin pong nasasagap araw-araw at para ma-notify po kayo every time na may bago po tayong mga videos or reaction video. And para sa gabing ito, ang atin pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa Itbulaga, sa Digital Recads at kay Sir MVP. Sapagkat patuloy nga po ang kumakalat na chismis until now and talagang hinahamon ito pong si MVP. So mamaya atin pong tatalakayin yan ang buong detalye. But before that, unahin po muna natin pag-usapan itong patungkol po sa TikTok Lak at Itbulaga na pinagpipilitan pong paglabanin ng mga kapuso fans, lalong higit po ng mga tape defenders. Isa nga po ito sa kanilang ginagamit para ibuli ang mga legit Recads, no? Para tirahin ang Itbulaga. Sabi naman dito ni Gretcho Charlotte, nako, isa rin po ito sa legit Recads. Ang tanong dyan, anong oras ba ang TikTok Lock? Pilit nilang tinatapat sa Itbulaga yung TikTok Lock. Samantalang yung GMA, hindi itinapat Kinuha pang It's Showtime para maging noon time nila. Kaya nga, no? GMA nga, hindi po itinapat ang TikTok Lock sa Itbulaga. Itong mga kapuso fans, tape defenders, papilit na itinatapat ang TikTok Lock sa Itbulaga. So sabi dito na LM Entertainment, total, pinipilit nyo lang din namang pagkumparahin ang ratings ng TikTok Lock versus Itbulaga. Bakit hindi nyo na lang sabihin dyan sa GMA na alisin ang Showtime? Maigi pa, no? At ipalit ang TikTok Lock para naman magkasubukan na. You also GMA Network, think of it. Hashtag TikTok Lock, hashtag Itbulaga. Ayun na nga. Pinagpipilitan lang din naman nila. Bakit hindi subukan? Para magkaalaman na, hindi ba? Saka rin niya sabihin nilampaso ng TikTok Lock ang Itbulaga. Sa ngayon, hindi po sila magkatapat. Kaya hindi yan kalabanan ng Itbulaga. Kung hindi rin lang naman dahil sa Showtime, hindi mabubuhat ang TikTok Lock. Kita niyo naman ng panahon ng tahanang pinakamasaya. Kung ano lang din ang ratings nitong TikTok Lock, hindi ba? Di sige, bilib na bilib kayo, di ito lang itapat ninyo. At least, may sarili ng noontime show ang GMA Network. Since anytime soon, maaari din naman umalis ang Showtime sa kanila. Samantala, bagong hirit ni Ted, ad rate ng Itbulaga, bumaba pa simula noong June 15. Source reveal please, Ted. Baka naman, para may maniwala naman sa'yo. Anyway, sabi dito, nagdiwang kahapon na kanilang first anniversary ang bagong noontime show ni Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon na Itbulaga bilang kapatid. Dinugsungan na natin. Kasi mali-mali itong si Ted Sa loob ng isang taon ay malaki na ang naging pagbabago. Pagdating sa ratings at ad rate ng programa, nagsimula ang ad rate ng Itbulaga sa 450,000 pesos per second noong July 1, 2023. Reveal naman ng source, Ted. Buti ka pa alam mo. Teka, staff ka ba ng TVJ Production Inc.? Isa ka ba sa advertiser ng Itbulaga? Teka, sino ka ba para magkaroon ng ganyan karaming sources? Sa halos lahat na lang, sa Meralco may source, sa Showbiz may source, sa loob ng
TVJ Production, may source. Ay, laking tao yan. Pati sa mismong TV5, meron daw source. Laking tao talaga. Kung saan sila ang nangunguna sa ratings at todo ang hype ng mga tao sa kanilang bagong show na ibalita natin na bumaba ito sa 50,000 per 30 second and bihira na silang makapag-deal ng 100,000 na ad rate. Source reveal please. Saan ang galing? Hearsay? Hearsay lang, Ted? Nako, ang hirap niyan pag walang ebidensya. Ngunit panibagong dagok na naman ang dumating sa EET dahil ayon sa ating very reliable insider sources, wow talaga naman, ay nagbaba muli sila ng ad rate simula noong June 15, 2024 at naging 20,000 per 30 seconds na lamang. Hindi makapag-demand ng mataas na ad rate ang pamunuan ng TVJ Productions dahil sa napakababang ratings ng programa kumpara sa It's Showtime. Ang kanilang daily production cost ay nasa 3.88 million. Kaya kung susumahin ay malaki ang nalulugi sa kanila kada araw. And kung meron ka man ngang source, how sure are you na hindi ka naman binobola at pinapaikot para pagmukhain ka lamang katawa-tawa at angat? Malamang tawa yun ng tawa sa'yo kasi ang bilis mo namang maniwala. Ang mga papremyong kanilang pinamimigay ay nanggagaling din sa kanilang kinikita mula sa advertisers. Hindi nila maaaring bawasan ang mga papremyo dahil ito ang dahilan kaya tinatangkilik ng mga tao ang kanilang noontime show. Ay, hindi rin. Legit na because isa ako sa sinasabi mo na tumatangkilik ng show pero hindi yun yung habol ko. Hinay-hinay, Ted. Kausapin mo muna yung mga fans kasi. Nagsabi na rin sa kanila si Mr. MVP o Manny V. Pangilinan na hindi na siya maglalabas muli ng pera para sa show ng trio kaya napilitan silang bumunot sa sariling bulsa para maisalba ang kanilang programa. O diba, pati pa si MVP na damay. Talagang hinahamon nila itong si MVP, no? Lagi-lagi na lang nila sinasabi ito na nanghihinayang daw si MVP, na nagsisisi na daw si MVP, ayaw na daw sumuporta ni MVP sa Itbulaga, papalitan na daw ni MVP ang Itbulaga ng Wawawi ni Kuya Will or yung Will to Win ni Kuya Will, pero tingnan nyo naman, di ba? Nananatili sa noontime. Ang Itbulaga at ang Will to Win ay kumpirmadong pang alas 5 ng hapon. Talagang sinasagat nila ito si MVP, no? Lagi na lang bugbog sarado na po sa mga chika nila itong si MVP. Anyway, sabi pa nga niya dito, napilitan na daw ang TVJ na kumuha or bumunot ng pera sa sarili nilang bulsa para daw sa Itbulaga. Well, maniwala pa kami kung tinutukoy ninyong pagbunot sa sariling bulsa ng TVJ ay para sa pagpapatayo nila ng TVJ Productions. Kasi gano'n naman talaga, kailangan mong mag-invest kapag magsisimula ka ng business. Saan ka naman nakakita ng tayo ng business na hindi ka nag-invest? Pero maswerte nga, ang TVJ dahil jackpot agad sila. Kita nyo naman, ang laki ng kanilang kinita. Unlike naman, hindi ba, dito po sa Tape Inc. na 4 na dekada, tapos nalugi ng ganun-ganun kabilis, hindi man lang nakapaghanda. Ang tagal po nila, 40 years, pero wala pong funds para sa mga ganito pong crisis. Kasi sa business naman talaga ay may crisis na pinagdadaanan. So sa sobrang tagal nila na ang lakas-lakas din naman na kanilang productions, bakit hindi nila napaghandaan yung mga ganyang bagay? Kaya ang bilis nilang nagsara. Isang dagok lang ng bagyo, nagsara agad. Tapos ikukumpara nyo sa TVJ Productions Inc. na katatayo pa lamang. Anyway, sabi pa dito, kung hanggang kailan kakayanin ng TVJ Productions ang ganitong financial crisis at gaano kahaba ang pasensya ng Media Quest ay malalaman natin sa mga susunod
na linggo. Susunod na linggo baka dumating po ang hanggang umabot na ng anniversary ng TVJ. Itbulaga na 45 years o lagpas yan sa sunod na linggong sinasabi mo, nakatayo pa rin ang Itbulaga, isa kang napakalaking fake news. Malilabelan ka na isang malaking fake news. Nilagyan mo na ng ultimatum agad ang pagkalugi ng TVJ na mukhang hindi nakakayanin hanggang sa susunod na linggo. Kayo ba guys, anong inyong masisay patungkol po dito? Just comment on below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.